I'd rather you be my friend. Alam niyo po, no, ang lahat ng sumusunod sa Diyos ay nagsisimula bilang isang lingkod, no? At natututo tayong sumunod, igalang at gawin ang kanyang iniuutos. Ngunit habang lumalakad tayo kasama siya ng mas matagal, ika nga po, ay mas lumalalim ang ating ugnayan sa kanya. At doon nagsisimula tayong makilala ang kanyang puso. No? Kaya nga po ay walang nabubuong relasyon sa ating Panginoong Hesus kung hindi tayo patuloy na lumalakad sa Kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, tandaan natin, ito'y sinabi niya sa Kanyang mga alagad, I'd rather you be my friends. Ang sabi nga po ng John 15:15, sabi niya, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Gusto ko pong tingnan natin sa lumang tipan kung ano po ang kalagayan ng mga alipin or servants. Alam po natin in the Old Testament times, pag sinabi kang you are alipin or a servant, mga kapatid, ay sunod-sunuran ka lang kung ano ang ipagagawa sa iyo ng iyong Panginoon. No? So sa bagong tipan naman sa New Testament, ang orientation ng mga tao nung panahon na yon, sa panahon ng ating Panginoon Hesus, ay ganun din. Pero ito po ay binago niya sapagkat nung nagkaroon siya ng mga alagad, ang akala niya, yung mga tagasunod, at ang akala ng mga tagasunod kay Jesus, sila ay mga alipin din or mga servants na susunod lamang sa kung ano ang gusto na ipagawa sa kanila ng Panginoong Hesus. Pero mga kapatid, maganda din naman yon, tama naman yon, sapagkat tulad na sinabi natin, tayo yung mga alipin din ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi tayo nananatili sa alipin, mga kapatid. Ang sabi nga po ng Panginoon, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Tama, di ba? Instead, ang sabi niya, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you.